Good day ka, Eric. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Pederino at kasalukuyang naninirahan dito sa Bicol kasama ang aking butihing asawa na si Salome at ang makukulit naming apo. Kami kasi ang nag-aalaga sa maliliit naming apo na siya namang anak ng panganay namin. Sa amin pinagkatiwala ng panganay naming anak ang kanyang mga supling dahil naroon siya sa Hong Kong at doon nagtatrabaho bilang isang domestic helper. Mag-isa kasi nitong tinataguyod ang kanyang mga anak dahil maagang namayapa ang kanyang asawa dahil sa isang malubhang sakit. At dahil sa hirap ng buhay ay naisipan nitong mangibang bansa upang makipagsapalaran. Hindi naman kami nahihirapan alagaan ng aming mga apo dahil masunurin naman silang mga bata. Bukod pa doon ay malaki na rin ang panganay sa kanila at yun ang nagiging katuwang namin sa mga gawain sa bahay dahil matatanda na kami. 3 lang kasi ang aming anak ni Salome at sila'y nasa ibang bansa din. Taong 1976. Nang mga panahong ito ay nasa 18 anyos pa lamang ako at namamasukan bilang ahente ng mga kopras at trigo sa isang mayamang pamilya na half Chinese dito sa kinamulatan kong lugar. Maramihan bumili ang amo ko ng mga kopras at palay at kadalasan ay bulyuman ito dahil may malawak na bodega ang mga ito. Ang nabibili nilang kopras ay ginagawa nilang mantika dahil may sarili silang mga makalumang equipment sa paggawa nito na minana pa ng among lalaki sa kanyang mga magulang. At ang mga trigo na may binibenta nila sa iisang kakilalang supplier at tinutubuan nila ito ng mas malaki. Ang amo ko noon ang distributor ng mga mantika sa aming lalawigan. Mayroon silang 4 na L-truck forward na ginagamit sa pag-pick up ng mga kopra at trigo sa iba't ibang baryo ng Kabikulan. Ka Eric, mahirap maging isang ahente dahil dugo at pawis ang inalaan mo dito para kumita. Kapag wala kang nakuhang mga kopra sa mga magsasaka ay wala ring kita. Nakabase kasi ang kikitain ko kung gaano karami ang nakontrata ko na mga produkto dahil mayroon ako ditong porsyento. Minsan pag nagkamali ka sa timbang ay ibabawas pa ito sa kikitain mo. Medyo kuripot kasi noon ang aking mga amo pagdating sa pera. Gayunpaman masaya ako sa aking trabaho dahil hindi naman malayo ang bahay namin sa pinapasukan kong trabaho. Maraming manggagawa ang pamilya ng amo ko tulad ng mga driver ng kanilang mga sasakyan sa paghahakot, mga trabahante sa paggawa ng mantika at mga labor na tagabuhat ng mga sako-sakong mga kopras at trigo. Iba't ibang lugar din ang aking napupuntahan dahil sa estado ng aking trabaho, kasama ang driver ng forward na taga rito rin sa amin na si Mang Istoy. Matagal nang namamasukan bilang driver ang matanda sa pamilyang Choi na siyang amo namin. Boss, tutungo pala kami ni Mang Istoy sa baryo ng Santa Elena. Ngayon kasi nakatakdang araw ng usapan ng aking kliyente na titimbangin namin ng mga kanyang kopra. Sabi ko sa aking amo. At sinabi na si Manong Istoy ang magmamaneho ng gagamitin naming sasakyan kung saan ikakarga ang mga produkto. Palagi kasi ang matandang si Manong Istoy ang gusto kong makasama dahil malapit kami sa isa't isa kahit na marami naman itong ibang driver na bakante. Natuwa naman ang aking amo sa mga sinabi ko dahil malaki na naman ang kikitain nito. Mura lang kasi ang kuha niya sa bawat kilo ng kopra at paniguradong loaded na naman ang L forward kapag nahakot na namin ito. Tinawag naman ni Mr. Choi si Manong Istoy at sinabing may biyahe kami ngayon patungo sa nasabing lugar na labis namang ikinatuwa ng matanda. Dahil magkasama na naman kami, kapag wala kasing ginagawa ang mga driver noon, ay pinaglilinis ang mga ito ng mga plastic container na paglalagyan ng mga mantika. Mabilis naman sumampa si Manong Istoy sa L forward at pinaandar ang makina. Saglit muna niyang pinainit ang makina bago kami lumarga.
Ka Eric, ang L-Forward pala ay isang maliit na truck na open ang likuran na kadalasan ginagamit sa pagkakarga ng mga kaha ng alak. At habang pinaiinit ng matanda ang makina, ay saglit na nakatayo sa harapan ko ang aking amo dahil nagbibilang ito ng pera na aking dadalhin na ipambabayad sa may-ari ng produkto na aming kukunin. Matagal ko nang nakausap ang nasabing may-ari at kinalkula na ito kung magkano ang aabuting timbang. Ngunit hindi pa rin yun ang tamang kalkulasyon sa aming napag-usapan, kaya't palaging sobra ang pera na ibinibigay sa akin ni Mr. Choi. At ang porsyento ko naman ay binibigay nito pagkatapos namin madiskarga ang mga nakasakong produkto dahil muli itong titimbangin sa harap mismo ng aking amo pagdating sa bodega. Masyado kasing mitikuloso ang amo naming half Chinese. Matapos kong makuha ang salapi ay kinuha ko ang aking bag na naglalaman ng pamalit damit. Tumutulong din kasi ako sa mga pagkakarga ng mga kopra sa truck. Matagal ko na ring kliyente ang nasabing magsasaka na may sariling taniman ng mga nyog. Sa katunayan nga, hindi lang pagkukopra ang kanilang ginagawa dahil ang mga bao ng nyog ay ginagawa din nilang uling at binibenta nila sa bayan. Mabilis akong sumakay sa unahan ng truck pagkatapos kong makuha ang aking bag. Sa bag ko rin inilagay ang malaking halaga na ipambabayad sa mga produkto. "Pederino, saan ang biyahe natin?" Tanong sa akin ng matanda nang makasampa ako sa sasakyan. "Santa Elena po, Manong Istoy." Maiksing tugon ko naman dito at matipid na ngumiti. Marahan namang pinatakbo nito ang sasakyan palabas ng kalawanging gate nang sambitin ko ang baryo na aming pupuntahan. Kagagaling lang namin doon nung nakaraang linggo, kaya magiging madali para sa amin ang makapunta doon kahit medyo makitid ang lugar pagdating sa bukana ng kanilang sityo. Madadaanan pa kasi namin ang malawak na taniman nila ng nyog at nasa pinakadulo ng taniman nakatirik ang kanilang bahay. Noong mga panahong yon ay hindi pa sibilisado ang buong sakop ng Bicol. Maging ang mga dadaanan ay hindi pa simentado. May mga bangin din kaming nadadaanan pero hindi naman yun malaking problema dahil magaling na driver si Manong Istoy. Huminto muna kami saglit sa isang karinderya na madalas namin pagbilhan ng ulam sa tabi lang ng malapad na kalsada na may ilang metro ang layo sa talipapa. Bumili ako ng mauulam namin ni Manong Istoy dahil malayo pa ang aming biyahe. Tanging ulam lang ang binili ko dahil pareho naman kaming may baon na kanin. Matapos ko makabili ng ulam ay agad akong sumampa sa sasakyan at mabilis na pinaharurot ng kasama ko. Kailangan namin magmadali dahil iniiwasan namin na abutin ng gabi sa daan. May mga kalsada kasi noon na madalas daanan ng mga rebelde. Binabagalan naman ni Manong Istoy ang takbo ng sasakyan kapag nasa kurbada kaming daan, malapit sa bangin na tanging mga puno at talahib ang nagsisilbing koral sa magkabilang gilid ng kalsada. Habang maingat na minamanipula ni Manong Istoy ang manabela, ay sinasabayan niya ito ng paghihit-hit ng sigarilyo. Ilang minuto ang lumipas noong makalampas kami sa bangin, ay muli nitong pinatakbo ng matuli ng sasakyan hanggang sa makarating sa hangganan ng aming baryo, patungo sa kabilang baryo. 3 baryo kasi ang aming madadaanan bago marating ang pamamahay ng may-ari ng koprahan. Ka Eric, noong marating namin ang dulo ng pangatlong baryo, saglit munang inihinto ni Manong Istoy ang sasakyan sa tabi ng maputik na daan malapit sa gubat. Walang kabahayan doon at tanging mga nagtataasang puno ang aming nakikita. Itinigil nito ang sasakyan dahil malapit nang sumapit ang tanghali. "Pederino, malapit na mag-12. Kumain muna tayo." Pagyaya nito sa akin na ikinatango ko naman dahil nagugutom na rin ako ng mga oras na yon. Sa loob na rin kami ng sasakyan kumain habang nakababa ang salamin sa magkabilang bintana.
Pinaghatian namin ni Manong Istoy ang dalawang ulam at mabilis na nilantakan. Masarap kumain ng mga oras na yon dahil malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Habang kumakain kaming dalawa ay sinasabayan namin ito ng kaunting usapan. Simula nang makilala ko noon si Manong Istoy ay tila malapit na ang loob ko sa kanya. Masarap kasi siyang kasama dahil palakwento ito pagdating sa usaping barbero na hindi ka talaga mababagot tuwing kasama ko siya. Piling ko kapag siya ang kasama ko sa biyahe ay ligtas ako sa kapahamakan. Minsan nga ang tingin ko dito ay para ko ng tunay na ama. Agad naman kaming lumarga pagkatapos naming kumain ka Eric. Hindi kami nagsasayang ng oras ng mga panahong yon dahil para sa amin ay mahalaga ang bawat segundo. Nakahinga na lamang kami ng maluwag ng matanaw na namin ang baluarte ng malawak na taniman ng nyogan na pagmamay-ari ng aking kliyente na kinausap ko kumakailan. Pinasok namin ang malawak na sakahan at nasisilayan namin ang ilang mga tao na umaakyat sa matatayog ng nyog upang mag-harvest ng mga bunga. Habang ang iba na may kinakanggot lang ang mga bunga ng nyog sa hindi kataasang puno. Nagtuloy-tuloy lang kami sa kalsadang lupa hanggang sa marating namin ang kinatitirikan ng bahay ng may-ari ng nyogan na si Mang Ernesto. Nakaabang na ito sa amin sa tapat ng kanilang bahay. Katabi ang kanyang panganay na anak na binata na siyang katuwang nito sa kanilang kuprahan. Alam niyang darating kami ng araw na yon dahil yun ang nakatakda naming pinag-usapan. Inutusan ni Mang Ernesto ang ilan nitong trabahador na buhatin na sa kanilang imbakan ang mga nakasakong kopras patungo sa pinaradahan namin ng truck. Bawat sako ay tinitimbang namin bago ikarga sa likod ng sasakyan at mayroon ng nakatalagang kamadero doon para maisalansan ng maayos ang mga produkto. Makalipas ang mahigit isang kalahating oras ay natapos namin ang mga itong timbangin na halos aabot sa 30 kasako. Agad ko namang binayaran si Mang Ernesto matapos ang kwentahan sa mga ibinenta nitong produkto. At bago kami tuluyang umalis sa kanilang lupain, ay pinagmerienda niya muna kami na hindi naman namin tinanggihan. Pangatlong transaksyon ko na ito kay Mang Ernesto. Kaya't kahit papaano ay magkakilala na kami. Mang Ernesto, salamat sa pamerienda. Bibisita ulit ako dito sa mga susunod na buwan. Basta ang usapan natin na sa akin mo lang ibibenta ang mga produkto. Huwag mo nang ialok sa iba. Kailangan na po naming umalis at baka abutin kami ng gabi. Alam niyo namang mahirap bumiyahe kapag loaded ang sasakyan. Sambit ko dito at sinabi na wag na nitong ibigay sa ibang ahente ang kanyang mga kopras. Oo iho, sayo ko lang ito ibibenta kahit may kababaan ng presyo. Hindi na rin ako lugi dahil kayo na mismo ang pumupunta dito para kunin ang mga produkto. Mabait ka rin kausap at gusto ko ang ugali mo. Sige, humayo na kayo at baka gabihin kayo sa daan. Mag-iingat kayo sa biyahe. Turan naman nito sa akin. Aniya tanging sa akin lang niya ibinigay ang mga produkto na labis kong ikinatuwa. Dahil malaki ang nakukuha kong porsyento. Napakabait talaga ni Mang Ernesto dahil bago namin lisanin ang kanilang lugar ay pinabaunan pa kami nito ng nilagang saba na may kasamang kinudkod na nyog para kainin namin kapag nagutom kami sa biyahe. Ka Eric, sa mga susunod na buwan kami babalik ni Manong Istoy kina Mang Ernesto upang bilhin muli ang mga kopras. Hindi lang naman ito ang aking kinukontrata, bagkus mayroon pang iba. Marahan at maingat na minamaneho ni Manong Istoy ang sasakyan dahil kargado nga kami ng sako-sakong kopras. Mahirap na baka tumagilid ang aming sasakyan, lalo na't hindi naman kalakihan ang daladala naming truck. Di bali nang mabagal ang aming pag-usad basta ligtas kaming makauwi sa aming lugar. Magtatakip silim na noong makabalik kami sa bodega ng aming amo. Sinalubong kami ng amo namin habang gumuguhit ang malapad ng ngiti
dahil marami kaming nakuhang produkto na gagawin nilang mantika. Kalakasan kasi noon ng bintahan ng mantika dahil nagsusupply din sila sa Kalakhang, Maynila. Mabilis naman inutusan ni Mr. Choi ang mga tauhan na timbangin ang mga nakasakong kopra dahil nais nitong tiyakin na tama ang timbang. Iniisip nito na baka ginulangan ko siya. Hindi kasi ito basta-basta nagtitiwala sa kanyang mga tauhan dahil sa pagiging mitikuloso nito. At dahil na rin may dugo itong Chinese. Gayunpaman kahit ganoon ang ugali ni Mr. Choi ay hindi naman ito masamang amo. Sa katunayan nga ay hindi ito kuripot pagdating sa pagkain. Tuwing sasapit ng Kapaskuhan ay marami kaming natatanggap na grocery galing sa kanyang pamilya. Tuwing dumarating ang araw na wala akong makukontrata, lalo na pag hindi pa anihan ng nyog, ay nagtatrabaho ako sa kanya bilang tagasalin ng mga mantika sa botelya. Mano-mano ko yun ginagawa gamit ang imbudo. Sa edad kong 18 ay sabak na ako sa trabaho. Huminto ako sa aking pag-aaral dahil mas ginusto kong kumayod para makatulong sa aking mga magulang. Tinutulungan ko rin ang mga kapatid ko sa mga gastusin sa kanilang pag-aaral. Isang gabi, niyaya ako ni Manong Istoy sa kanilang bahay upang mag-inuman. Nasa tamang edad na ako kaya lisensyado na rin ako sa aking ama't ina na uminom ng alak. Ngunit ako yung tipo na lalaki na hindi naman lasinggero. Kami lang ni Manong Istoy ang nagiinuman ng mga panahong yon sa loob ng kanilang bahay. At doon ko nakilala ang kanyang bunsong anak na dalaga na si Salome, ang babae na bumihag ng aking puso. Simula nang makilala ko si Salome ay palagi na akong bumibisita sa kanilang bahay. Naging matalik kami nitong magkaibigan at hindi tutol doon si Manong Istoy sapagkat alam niyang matino akong lalaki. Nag-aaral noon si Salome sa ikahuling bahagi ng sekundarya at 2 taon lang ang agwat ng aming edad. Hindi naman sa pagmamayabang ka, Eric, ay matalino at madiskarte akong tao. Kaya nga sa murang edad ko ay naging ahente ako dahil magaling akong makitungo sa tao. Kinalaunan naging malapit kami sa isa't isa ni Salome hanggang sa ligawan ko ito. Subalit sinabi nito na hindi pa siya handa pumasok sa relasyon dahil nag-aaral pa siya at iginalang ko naman ang kanyang pasya. Sinabi ko dito na handa akong maghintay ng matagal alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Ka-Eric, lumipas ang ilang buwan ay muli kaming bumalik ni Manong Istoy sa sakahan ni Mang Ernesto upang bilhin ang mga produkto na aming pinag-usapan. Matapos timbangin ang mga kopras ay agad ko itong binayaran. Ngunit bago kami sumampa sa aming sasakyan ay isang magandang balita ang ibinahagi nito sa akin. Sinabi nito sa akin na may kakilala siyang tao na nagmamay-ari ng malawak na sakahan ng nyog sa kabilang baryo. Nakilala niya ito minsan nang mapadpad do sa kanilang lugar at tinanong siya kung may kakilala raw siya na ahente na bumibili ng kopras. Ani pa umano ni Mang Ernesto ay nahihirapan daw ang may-ari ng nyogan na ihatid sa bayan ng kanilang mga produkto upang ibenta sa isang negosyante na gumagawa rin ng mga mantika. Sila kasi ang naghahatid ng mga kalakal sa kanilang pinagbibentahan at kailangan pa nilang umarkila ng sasakyan para marating ang nasabing bayan. Konti na lang ang tutubuin nila dahil mahalang binabayad nila sa inuupahang sasakyan. Ang nais ng may-ari ay mismo ang ahente ang kumuha sa kanilang koprahan para hindi na sila mahirapan pa, at ako nga ang napili nitong makipagtransaksyon sa taong yon. Isang malaking biyaya ito para sa akin, ka-Eric, dahil mapapaldo ang aking bulsa. Lalo na't tumutulong ako sa mga gastusin sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Isang papel ang binigay sa akin ni Mang Ernesto na naglalaman ng eksaktong lokasyon ng nasabing magsasaka ng nyog. Nakalagay din ang pangalan ng may-ari na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Igme. Ka-Eric, may kalayuan ng nasabing baryo at talaga namang malaki ang makukonsumo sa gasolina.
Hindi na mahalaga sa akin kung may kalayuan man ito dahil nabanggit ni Mang Ernesto na mas triple pa ang mabibili naming produkto sapagkat ilang ektarya ang taniman ni Mang Igme. Bago namin puntahan ni Manong Istoy ang lugar na yon, ay kakausapin ko muna ang aking amo. Hindi naman basta-basta na lang na kami pupunta doon upang bilhin ng mga produkto. Kailangan din namin tignan ng mga kopras kung maganda ba ang kalidad nito. Nagpasalamat naman ako kay Mang Ernesto matapos yun sabihin sa akin. Ngunit isang bagay ang nagpabagabag sa akin. Nang banggitin nito na mag-iingat kami patungo doon at kung maaari ay agahan namin ang patungo doon at huwag magpapaabot ng gabi dahil bali-balita na may mga aswang na naninirahan doon. Dahil laking probinsya ako ay naniniwala talaga ako sa mga aswang at hindi na yun bago sa aming paniniwala. Ngunit sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakakita ng aswang, maliban na lang kay Manong Istoy na minsan nang nakaengkwentro ng ganoong nilalang. Marami na rin nagpapatunay na hindi lang basta kwentong panakot sa bata ang mga aswang. Sila'y totoo at matagal nang nabubuhay sa mundo, kasama ang mga pangkaraniwang tao, bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila. Ibinalita ko naman sa aming amo na si Mr. Choi ang patungkol sa bagong masusuplayan ng mga kopras. Sinabi ko dito na marami kaming mabibili sa bago kong magiging kliyente na kukontratahin ko sa mga produkto na ikinatuwa naman nito. Kahit nalaman na niyang may kalayuan ng nasabing lugar, marami din kasi siyang kakumpetensya sa ganoong produkto ng mga panahong yun, Ka Eric. Bago kami tumungo doon sa baryo ni Mang Igme na hindi ko na lamang papangalanan, ay lumabas muna kami ni Salome kinabukasan para mamasyal. Araw noon ng linggo at wala itong pasok sa eskwela. Gayon din kami ni Manong Istoy. Nagpaalam naman ako sa matanda na lalabas kami ng kanyang anak at pinahintulutan naman kami nito. Niyaya ko itong mamasyal sa parke at kumain sa isang kilalang fast food sa sentro. Binilhan ko rin ng bagong damit si Salome bilang handog sa kanya. Halos buong maghapon kami magkasama ng babaeng iniirog ko at wala akong sinayang na bawat minuto. Dumating na rin sa punto na ipinakilala ko siya sa aking mga magulang. Ito kasi ang babae na nais kong makasama habang buhay. Ewan ko ba kung bakit ako nahuhumaling dito. Hindi naman kagandahan si Salome, pero para sa akin, siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Sa mga sumunod na araw ay nag-aasikaso na kami ni Manong Istoy ng aming mga gamit na aming dadalhin. Malayo-layo ang lugar na aming pupuntahan, kaya't kailangan namin magbaon ng maraming kanin at tubig. Wala pa noon ibinigay na pera ang aking amo sa ipapambili ng mga kopras, dahil kailangan ko munang makausap ang may-ari na si Mang Igme at titignan ko rin kung maganda ang kalidad ng kanilang produkto. Pag-uusapan din namin ang presyo ng bawat kilo dahil hindi lahat ng mga ahente ay ganoon ang binibigay na presyo. Kailangan muna namin magkasundo bago maganap ang bintahan. Habang minamaneho noon ni Manong Istoy ang sasakyan, ay napansin ko ang isang supot sa tabi ng aking kinauupuan at batid kong naglalaman ito ng bunga ng kalamansi dahil naaamoy ko ang mabangong halimuyak nito. Mang Istoy, bakit may baon kang kalamansi? Usisang tanong ko dito. Pederino, sinadya kong magbaon ng bunga ng kalamansi dahil delikado ang lugar na ating pupuntahan. Mabuti na ang laging handa sa oras ng kagipitan. Tugon naman nito sa akin habang nakatuon ang tingin sa harapan. Totoo ba talaga na takot ang mga aswang sa kalamansi? Para kasing ang hirap paniwalaan. Tanong ko muli sa matanda. Oo naman, takot ang aswang sa kalamansi. Isa ito sa mga kinatatakutan nila. Dahil para sa kanila, isa itong makamandag na asido. Maselan din ang pang-amoy ng aswang sa halimuyak nito at nakakaramdam sila ng matinding pangangati tuwing naaamoy nila ito.
Sa katunayan nga, Pederino, hindi lang kalamansi ang baon ko. May dala din akong buntot pagi na pwedeng gawing armas. Oras na makaengkwentro natin ng mga aswang. Paliwanag na sagot nito sa akin. Nalabis kong ikinamangha dahil napakalawak ng isip nito pagdating sa mga ganoong nilalang. Nagwika pa ito sa akin na kunin ko sa loob ng kanyang bag ang isang plastik na bote. Inutusan niya ako na hiwain ang mga bunga ng kalamansi at ilagay ang katas sa sisidlan na agad ko namang sinunod. Gamit ang kutsilyo na palagi kong dala tuwing may biyahe kami. Halos mga lahati na ang katas ng kalamansi sa maliit na sisidlan matapos ko itong pigain. Noong maisagawa ko ang iniutos nito sa akin, ay inilagay ko naman ito sa aking bag. Ayon na rin sa sinabi ni Manong Istoy. Gawin ko raw itong panlaban oras na makasagupa namin ng mga aswang, ka Eric. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng kalsada ng umagang yon, tila'y lumalamlam ang paligid. Sinasapinan ng maiitim na ulap ang sinag ng araw na nagpapahiwatig na bubuhos ang malakas na ulan. Gumuguhit din ang matatalas na kidlat na may kasamang pagkulog na nakabibingi sa aming pandinig ni Manong Istoy. Ilang saglit pa'y bumuhos na nga ang ulan na kinainis naming dalawa dahil malaking sagabal ito sa amin. Waring pinipigilan kami ng masamang panahon na tumuloy sa aming pupuntahan. Kahit na rumaragasa ang malakas na ulan, ay tumuloy pa rin kami sa aming paroroonan. Langyang buhay naman to. Bakit ngayon pa umulan kung kailan malayo ang ating pupuntahan? Palatak nito sa sarili habang maingat na nagmamaneho. Titila din itong ulan, Manong Istoy. Maiksing sabi ko naman dito. Nakaramdam kami ng kaginhawaan, ka Eric, noong makalampas kami sa baryo ni Namang Ernesto. Dahil hindi na ganoon kalayo ang aming tatahakin lulan ng sasakyan. Tumitila na rin ang ulan ng mga oras na yon. Pagkarating namin sa baluarte ng panibagong baryo, ay naninibago ako sa aking mga nakikita. Mas liblib ito kaysa sa mga lugar na aming napuntahan. Para kasing napaka-misteryoso ng gubat na aming nasisilayan. Maraming matatandang puno ng balete ang nakahilera sa magkabilang gilid ng malubak na kalsada. Nagbigay kilabot rin sa akin ng mga naglalambitin na tuyong baging. Dumaan din kami sa tabi ng sapa na may ilang metro lang ang layo. Natataniman ito ng mga nagkukumpulang mga nipa. Dumating na rin sa punto na tumawid kami sa tulay na tila malapit ng gumuho. Doon ko lang napagtanto na mahirap pala magbiyahe patungo sa lugar na ito. Makalampas namin noon sa tulay ay muling bumungad sa amin ang malawak na sakahan ng pinya at mais. At nung marating namin ang hangganan ng taniman ng mais at pinya, ay may namataan kaming ilang mga tao sa gilid ng kalsada, lula ng kanilang kalabaw. Dahil hindi namin kabisado ang naturang lugar, ay naisipan kong magtanong sa mga ito. Manong, kilala mo po ba si Manong Igme? Tanong ko sa Ginoo habang naglalakad na hawak ang tali ng kalabaw. Oo, iho. Kilala ko ang taong ito at kilala siya sa aming lugar. Diretsuhin niyo lang ang kalsadang ito at pagdating niyo sa dulo, kumaliwa kayo ng daan. Hindi na kayo maliligaw dahil dalawa lang naman ang kalsada pagdating sa dulo. Makikita niyo rin ang malaking karatula papasok sa kanilang sityo. Tugon naman sa akin nito. Malugod akong nagpapasalamat bago namin ito iniwan sa kalsada. Ka Eric, tinumbok namin ang diretsong daan hanggang sa marating namin ang dulo nito. Tama nga ang sinabi ng napagtanungan ko na kaliwat kanan lang ang maaaring dadaanan. Lumiko kami sa bahaging kaliwa at agad namin natanaw ang malawak na palayan kung saan mayroong maliliit na kabahayan na nakatirik doon. Magkakalayo ang mga agwat nito. Simula sa isang bahay patungo sa kabilang bahay ay susukat ang layo sa mahigit 50 metro. Patuloy naming tinahak ang kaliwang kalsada sa tabi lamang ng palayan.
At ilang sandali pa'y natatanaw na namin sa hindi kalayuan ng malaking karatula kung saan nakatira si Mang Igme. Bungad pa lang ng kanilang sityo ay tila nagsisitayuan na ang aking mga balahibo. Hindi ko maintindihan noon kung bakit kakaiba ang pakiramdam ko sa lugar na aming pinuntahan. Pati ang kalsada papasok sa kanilang sityo ay makitid at kasya lang ang aming dalang sasakyan. Matalahib ang aming dinaraanan at wala kaming makitang kabahayan. Naisip ko na lang na baka nasa pinakalooban na ninirahan ng mga tao sa nasabing lugar. Naririnig din namin ang malakas na agos ng tubig na halatang may malapit na ilog sa kalsadang dinaraanan namin na nasasapinan ng mga damo. Ilang saglit pa ay natatanaw ko na ang ilang mga bahay at may mangilan-ngilang mga tao na abala sa kanilang mga ginagawa. May nagsasampay ng mga damit sa tapat ng kanilang bahay. May nagwawalis sa bakuran at ang iba na may nagbibilad ng mga humay sa lupa na nasasapinan ng ginupit na mga sako. Muli akong nagtanong sa isang taong naglalakad sa tabi ng kalsada habang marahan na pinapatakbo ng kasama ko ang sasakyan. Tinanong ko ito kung saan ang bahay ni Mang Igme at itinuro naman nito sa amin. Muli naming tinahak ang kakahuyan at pagdating namin sa dulo ay natatanaw na namin ang nasabing daan. Subalit nanlumo na lamang kami dahil hindi kayang pasukin ng sasakyan ang makitid na kalsada. Tanging tao lang ang kakasya na papasok doon. Wala kaming nagawa noon kundi ang iparada ang sasakyan. Subalit ipinarada ito ni Manong Istoy na nakaharap palabas sa pinasukan naming kalsada. Bumaba kami ng truck at pinasok ang naturang kalsada. Iniwan din namin ang aming mga bag sa loob ng sasakyan dahil umaga pa lang ng mga oras na yon. At ang baon lang na pagkain ng aming dinala dahil doon na kami kakain sa koprahan ni Mang Igme sakaling abutin kami ng tanghali. Napakatahimik naman sa lugar ni Mang Igme. Siguro nakakabagot manirahan dito. Wala rin akong nakikitang mga poste ng kuryente. Paniguradong napakadilim dito pagsapit ng dapit hapon. Wika ko pa noon. Wala namang imik ang kasama ko at nakatuon ang paningin nito sa bawat sulok ng paligid. Ilang minuto pang paglakad-lakad ay isang malaking bunggalong bahay ang bumungad sa amin. Gawa ito sa makakapal na tabla na may makalumang disenyo na halatang luma na ang bahay. Ngunit maganda ang pagkakayari nito. Tingin ko maunlad ang pamumuhay ng pamilya ni Mang Igme kahit na malayo sila sa kabihasnan. Nagtataka naman kami kung bakit nakasarado ang pintuan at mga bintana na parang walang tao. Makukulay din ang mga namumulaklak na orchid ang nakasabit sa harapan ng kanilang malawak na balkonahe. Nagsisilbi din koral ang mga santan at gubambelya na nakapalibot sa kanilang tirahan. Lumapit kami sa tapat ng kanilang balkonahe at magalang na tinawag ang pangalan ni Mang Igme. Dahil wala kaming makuhang tugon, ay mas nilakasan ko pa ang pagtawag dito. Ngunit wala talagang sumasagot. Napalingon na lang kami sa bahaging itaas ng lumagitnit ang bintana at sumilip doon ang isang matandang babae na kulubot na ang muka. Pakiwari ko'y nagising ang matandang babae sa malalakas na tawag ko. Ang anak ko bang si Igme ang hinahanap nyo? Abay wala dito ang anak ko at naroon siya sa taniman ng nyog. Sino ba kayo? Sagot at tanong ng matandang babae sa amin. Sinabi ko naman dito na ako ang ahente na makikipag-usap kay Mang Igme tungkol sa mga kopras na ibibenta nito. Tumango na lang ang matandang babae at sinabing tumungo na lamang kami sa likod ng kanilang bahay. Dahil naroon daw ang daan patungo sa malawak na taniman ng nyog. Matapos yung sabihin ng kausap naming matanda ay walang habas nitong isinarado ang bintana. Nakakagulat ang matandang nakausap namin dahil napakalakas ng pandinig nito at malakas pang kumilos kahit sobrang kulubot na ang balat. At kung tatansyahin ko ang edad nito ay aabot na ito sa 100 taon.
Agad namang kaming tumungo ni Mang Istoy sa likod ng bahay at gumuhit sa aming mga mata ang masukal na kakahuyan. At dahil may pahintulot na kami sa may-ari ng bahay, ay hindi na kami nagdalawang isip pa na pasukin ng masukal na kakahuyan. Sinundan namin ng makipot na daan na may mga tinabasan na talahib. Hindi pa nga kami nakakalayo ay bumungad na sa amin ang nagtataasang mga puno ng nyog. Malawak ang nasabing taniman na tila pribadong lupain ito ni Mang Igme. Natatanaw din namin na hindi kalayuan ang isang kubo na gawa sa pawid at amakan habang may lumalabas na makapal na usok sa bahaging likuran ng nasabing kubo. Matutukoy namin noon ng kasama ko na galing ang makapal na usok sa pinapausukan nilang mga kopra dahil naamoy namin sa malayo ang mabangong aroma nito. Ngunit walang katao-tao sa harapan ng kubo at maging sa bawat sulok ng taniman ng malawak na nyogan. Marahan kaming naglakad patungo sa kubong yon at nagpatuloy sa gawing likuran sa pinagmumulan ng usok. At doon nga namin nakita ang 5 kalalakihan. Bago pa man ako magsalita ay isang matandang lalaki ang lumapit sa akin at nagpapakilala sa pangalang Mang Igme na siyang taong nais kong makita. At alam din nito na darating kami. Ang labis kong pinagtataka noon ka, Eric, kung bakit kakaiba ang titig sa amin ng mga kasama ni Mang Igme. Tila para kaming babalatan ng buhay kung makatingin ito sa amin. Nalaman din namin sa matanda na mga kaanak niya ito. Niyaya kami nito sa loob ng kubo para doon mag-usap tungkol sa presyo at kalidad ng mga kopra. Dahil madali naman itong kausap ay agad kaming nagkasundo sa presyo ng bawat kilo ng produkto. Matapos ang masinsinan naming pag-uusap ay lumabas kaming 3 sa kubo. Tumungo ako sa imbakan ng mga kopras at maayos naman ang pagkakaluto nito. May mga bagong salang din na mga kopra sa kanilang lutuan sa hukay na nalalatagan ng mga nakahilerang kahoy kung saan doon nakalatag ang mga bagong produkto na natatakpan ng mga palapa ng nyog. Nagkasundo kami ni Mang Igme na sa susunod na mga linggo namin kukunin ng mga nakasakong kopra at kung saan namin ipinarada ang truck ay doon ulit namin ito ipaparada sapagkat mga kaanak na mismo ni Mang Igme ang maghahakot ng mga nakasakong kopra. Bago kami umalis noon ay kumain muna kami ni Manong Istoy at Mang Igme sa kanilang kubo. Ipinaghanda kami nito ng mga bagong lutong pagkain. Ang 4 naman na kaanak niya ay doon kumain sa labas malapit sa pinaglulutuan nila ng mga kopras. Matapos ang masaya naming salo-salo ay nagpasalamat kami ng kasama ko sa may-ari at nagpaalam na uuwi na dahil malayo pa ang aming lalakbayin. Ngunit akmang ihahakbang na namin ang aming mga paa palabas ng kubo ay bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na kalampag kasunod ng pagsigaw ng isang kaanak ni Mang Igme. Nagmamadali kaming lumabas ng kubo at nadatnan namin na nakabulagta sa lupa ang 4 na kaanak ng matanda. Nagkalat din ng mga pinggan na tila doon nagmula ang malakas na kalampag dahil nabasag ang mga ito. Ang labis na nagbigay hilakbot sa amin ay ang ilang matatandang kalalakihan na umaatake sa 4 na kasamahan ni Mang Igme. Tinutukan ng mga ito ng itak habang duguan ng mga labi na halatang nakatamo ang mga ito ng malakas na suntok dahil ang iba sa kanila'y pumutok ang mga labi. Pinagmumura ni Mang Igme ang isang lalaki na hindi nalalayo ang edad sa kanya at doon namin napag-alaman na pinsan buo niya ito. Alitan sa lupa ang kanilang pinag-ugatan ng away dahil sinakop na raw ng bakod ni Mang Igme ang lupain ng pinsan. Maliit na nga lang ang lupa niya ay aangkinin pa nito. Ani pa umano ni Mang Igme ay sa kanya talaga ipinamana ang buong lupain buhat ng mamayapa ang kanyang ama. Dahil sa ama nito nakapangalan ng titulo ng lupa at dahil kapatid ng ina ni Mang Igme ang ama ng pinsan niya ay nakiusap ang kanyang ina na pamahagian niya ng kaunting sakahan ang pamilya ng kapatid ng kanyang ina na siya namang mga magulang ng kanyang pinsan na umatake sa kanila.
Dahil matanda na si Mang Igme at ang ina lang nito ang kasakasama sa bahay, ay malakas ang loob ng kanyang pinsan na kalabanin siya, lalo na't nasa Maynila ang kanyang asawa at mga anak at doon naninirahan. Kaya pala masyadong malungkot ang bahay ni Mang Igme dahil dadalawa lang sila ng kanyang ina na naninirahan doon. At ang apat na kalalakihan na kaanak niya ay nasa side naman ng yumao niyang ama at bihira lang nitong makasama sa kanilang bahay, Ka Eric. Binalot kami noon ng takot dahil batig kong tutuluyan ng mga kalalakihan ang mga kaanak ni Mang Igme. Hindi naman nagpatalo si Mang Igme sa kanyang pinsan at sinabing huwag nang idadamay ang kanyang mga kasama. Hinamon nito ang kanyang pinsan ng isang duelo. Gusto nito na huwag nang mandamay pa ng iba dahil away nila ito sa pagitan nilang dalawa. Tinanggap naman nito ang hamon at walang pasabi na hinaripas ng sundang si Mang Igme. Tuso ang kalaban dahil hindi pa nga ito nakakaporma ay agad na siyang sinalakay ng kanyang pinsan. Mabuti na lang at naiwasan ito ni Mang Igme at hindi siya napuruhan. Dablis siyang tinamaan sa kaliwang braso na nagdulot ng malaking hiwa kasabay ng pagbulwak ng masaganang dugo. Hindi naman ininda ni Mang Igme ang natamong sugat. Hinugot niya ang sundang sa kanyang bewang at matapang na nakipagtagaan sa kalaban. Tila para kami na nanunood ng madugong palabas, Ka Eric, sapagkat nakakababa ang bawat pagsalpukan ng dalawang metal. Nakakangilo ang bawat kalansing ng sundang habang lumiliyab ang apoy dulot ng pagkikiskisa ng dalawang matulis na bakal. Naging mainit ang labanan sa pagitan ng bawat isa. Walang gustong magpatalo at handang mamatay alang-alang sa lupa. Dumating na rin sa punto na muling tinamaan ng talim ng itak si Mang Igme. Ngunit nakabawi naman siya dahil nataga niya ito sa dibdib. Halos sumirit ang malapot na dugo sa sugat na katunggali dahil malalim ang natamo nitong pinsala. Napahawak ito sa dibdib para pigilan ang pagtaas ng dugo dahil hindi biro ang sugat nito. Akmang tatabasin na sana ni Mang Igme ang ulo ng katunggali ay bigla na lang siyang sinalakay ng mga kasamahan ng kanyang pinsan. Dahil sa maduga ang mga kalaban ay dumating na rin sa punto na hinugot ng apat na kaanak ng matanda ang kani-kanilang mga itak na nakasukbit sa kanilang mga bewang. Matapang silang nakipagtagaan sa pangkat ng kalalakihan na handang ibuwis ang buhay para kay Mang Igme. Tensyonado kami ni Mang Istoy ng mga oras na yon. Iniisip namin na madadamay kami sa nagaganap na madugong hidwaan. Naglalaro din sa aming isipan na matatalo at mapapaslang ang pangkat ni Mang Igme. Ka Eric, nabigla na lamang ako nang damputin ni Manong Istoy ang isang pakurbadang sundang na nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Tingin ko ito ang sundang na ginagamit sa pagbibiyak ng bao ng nyog. Matapos kunin ng kasama ko ang sundang ay mabilis itong lumapit sa nakapaluhod na pinsan ni Mang Igme at itinutok sa lalamunan nito ang talim. Pinagbantaan ni Manong Istoy ang mga kalalakihan na kung hindi pa sila aalis ay lalaslasin niya ang lalamunan ng kanilang amo. Tingin ko'y hindi ito nagbibiro dahil seryoso ang mukha nito. Dahil sa senaryong yon ay huminto sa pakikipagtagaan ng mga kalalakihan. Binitawan din nila ang mga hawak nilang itak, ayon na rin sa sinabi ng kasama kong driver. Kinuha naman ng mga kaanak ni Mang Igme ang mga sundang sa lupa upang hindi makapalagpa ang mga kalaban. Saka na lang ito binitawan ni Manong Istoy noong hawak na ng apat na kaanak ni Mang Igme ang mga sundang. Inalalayan ng mga matatandang kalalakihan ang duguan nilang amo at bahagyang napaatras. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa amin? Dahil sa ginawa mo hindi ka na makakalabas pa ng buhay sa baryong ito. Dinig kong sabi nito kay Manong Istoy. Nagbanta ito sa amin na papatayin niya kami bago sila tuluyang umalis. Nagpasalamat naman si Mang Igme sa kasama ko dahil sa pagtulong nito.
Ngunit binalaan kami nito na habang maaga pa'y umalis na kami dahil nasa panganib ang aming mga buhay. At para makasiguro siya sa aming kaligtasan ay inalok kami nito na manatili sa kanilang bahay. At bukas ng madaling araw na lang namin lilisanin ang kanilang baryo. Masinsinan muna kaming nag-usap ni Manong Istoy kung ano ang mas mabuting gawin. Kung lilisanin ba namin ang baryo o mananatili kami sa pamamahay ni Mang Igme. Magkakasama kaming bumalik palabas ng sakahan habang napapaisip pa rin kami ni Manong Istoy. Noong marating namin ang likod bahay ni Mang Igme ay sinabihan ko ito na gamutin niya ang kanyang sugat dahil hindi pa rin tumigil ang pagdurugo nito. Subalit nagulat na lamang ako nang sabihin nito na hindi kailangan gamutin ang kanyang sugat dahil kusa itong hihilom pagsapit ng dilim na labis kong ipinagtataka. Inanyayahan kami nito na pumasok sa kanilang bahay. At nang makapasok kami ay sinalubong kami ng dilim dahil hindi nasisinagan ng araw ang loob ng kanilang tahanan. Nanatili pa rin nakasarado ang mga pinto at bintana. Sinindihan ni Mang Igme ang mga kandila bago kami umupo sa antigong sofa. At nang makaupo kaming lahat ay doon na nagsimulang magsalita ang matanda na nagbigay ng matinding hilakbot sa akin habang nananatiling kalmado si Manong Istoy. Sinabi ni Mang Igme sa amin na nagmula siya sa angkan ng mga aswang. Tanging ang ina nito ang nanggaling sa lahi ng mga aswang habang ang kanyang amay pangkaraniwang tao lamang. Ang masaklap pa sa aming malaman ay dahil lahat ng nakasagupa nila kanina ay puro nagmula sa pamilyang aswang. Kaya't masasabi ko na nasa panganib talaga ang aming buhay. Ani pa umano ni Mang Igme ay matagal na silang may alitan ng kanyang pinsan. Buhat kasi noong mamatay ang kanyang ama na mismong may-ari ng lupain ay inilipat nito ang pangalan ng titulo sa kanya. Dahil kapatid ng kanyang ina ang ama ng pinsan niya, ay humiling ito na pamahagian sila ng kaunting lupain na kanilang masasakahan. Pinaliwanag din nito kung bakit nasa Maynila ang kanyang asawa at mga anak upang mailayo ang mga ito sa gulo. Nais ng pamilya nito na mabuhay ng tahimik at matiwasay. Ayaw nila ng ganong buhay sa probinsya kaya't doon sila nanirahan sa Maynila. Ang kinikita ni Mang Igme sa mga kopras ay pinapadala niya sa kanyang pamilya para sa pag-aaral ng kanyang mga anak sa kolehiyo. Matapos nito isiwalat sa amin ang tunay niyang pinagmulan, ay nagpaalam na kami dito na uuwi na. Sapagkat masisermonan kami ni Mr. Choi kapag hindi kami makauwi bago sumapit ang gabi. Hinatid naman kami ng mga kaanak ni Mang Igme patungo sa labasan kung saan nakaparada ang aming sasakyan upang masiguro ang aming kaligtasan. Agad naman silang umalis matapos kaming ihatid. Nagmamadali kaming sumampa sa sasakyan at mabilis na pinaandar ni Manong Istoy ang makina, sabay patakbo nito. Tila nilukob kami ng kamalasan dahil muli na namang dumilim ang kalangitan kasabay ng pagbuhos ng ulan. Akala namin noon na ligtas na kami sa mga aswang na nagbanta sa amin. Subalit nang makalabas kami sa makitid na kalsada sa tabi ng malaking karatula, ay naroon na pala ang mga kalalakihan na nakaengkwentro ni Mang Igme kanina. Nanlilisik ang kanilang mga mata habang mariing kaming pinagmamasdan. Nagbigay kilabot sa amin ng malalakas na kidlat habang unti-unting tumutulis ang kanilang mga kuko at ngipin. Nagbago rin ang kulay ng kanilang balat at tuluyang naging ganap na halimaw. Tumalo ng mga ito sa aming sasakyan. Mayroon sa bubungan, sa magkabilang bintana at sa harapan, habang ang iba sa kanila ay sapilitang binabasag ang salamin. Natataranta ko noon at hindi alam ang gagawin. Pakiwari ko'y nais nang makawala ng aking kaluluwa sa aking katawan. Sinabihan naman ako ni Manong Istoy na wag akong nataranta at manatiling kalmado. Inutusan ako nito na kunin sa aming mga bag ang panlaban sa mga aswang at alam ko na ang ibig niyang sabihin. Matapos ko makuha ang sisidlan na naglalaman ng katas ng kalamansi at ang latigo,
ay muling nagwika sa akin ng matanda sa dapat naming gawin at tumango lamang ako sa mga sinabi nito. Pinaharurot nito ang sasakyan at sabay tapak sa preno, dahilan para magsitalsikan ng mga aswang na nakakapit sa aming sasakyan. Humandusay ang mga ito sa lupa at mabilis kaming bumaba ng truck. Walang alinlangan na pinaghahagupit ng latigo ni Manong Istoy ang mga nilalang habang winiwisikan ko sila ng kalamansi. Tama nga ang sinabi sa akin ng matandang kasama ko na takot ang aswang sa kalamansi dahil amoy pa lang nito ay napapaatras na sila, lalo pa kaya kapag ang katas na ang lumapat sa kanilang katawan. Walang tigil ang bawat pilantik ng latigo sa mga nilalang at lumilikha ito ng malalim na sugat sa mga halimaw. Tumila naman agad ang ulan na nagbigay sa amin ng kaginhawaan. Lumipas ang ilang sandali na pakikipagtuos namin sa mga aswang ay naubos na rin ang katas ng kalamansi sa sisidlan at tanging ang latigo na lamang ang aming armas. Gayunpaman kahit na maraming natamong pinsala ang mga halimaw, ay wala pa rin kaming kasiguraduhan na makakaalis kami ng buhay sa baryong yon. Sadyang malakas talaga ang mga aswang. Kahit na marami silang natamong pinsala ay nananatili pa rin silang agresibo. Dumating sa punto na pinalibutan kami ng mga ito at wala talagang balak na buhayin pa kami. Nagimbal na lang ako ng sunggaban si Manong Istoy ng nilalang sa kanyang likuran, dahilan para mabitawan niya ang latigo. Pati ako ay hinawakan ng mga halimaw sa magkabilang braso at tangka ng butasin ng aking sikmura. Akmang papatayin na sana kami ng mga halimaw, ay isang malakas na sigaw ang aming narinig na pamilyar sa aming pandinig. At tinig yun ni Mang Igme, kasama ang kanyang ina at ang 4 nitong kaanak. Sinabi ni Mang Igme sa mga ito na pakawalan kami at huwag papatayin. Huwag na raw silang mandamay ng ibang tao dahil away ito sa pagitan nila. Hindi naman nakinig ang mga halimaw, lalo na ang pinsan nito. Napatigil na lamang ang mga aswang na paslangin kami noong magsalita na ang matandang babae. Sinabi nito sa kanyang pamangkin na itigil na ang matagal nilang alitan ni Mang Igme. Nabanggit nito na ibibigay na niya ang kalahating lupain upang matahimik na ang lahat. Hindi ko alam kung bakit naghahangad ng malaking parte sa lupa ang pinsan ni Mang Igme. Dahil kung iisipin ay lupain ito ng ama ni Mang Igme at kung ano man ang dahilan nila ay sila lang ang nakakaalam. Matapos yun sabihin ng matandang babae ay dahan-dahan silang bumabalik sa dating anyo bilang mga tao. Tinapunan lang kami ng mga ito ng tingin noong bumalik sila sa dating kaanyuan. Wala ring naging tugon ng pinsan ni Mang Igme sa mag-ina at sinabihan nito ang mga kasama na umalis na sila. Siguro pag-uusapan nila ito ng pamilya sa pamilya. Noong makaalis ang mga aswang, nagwika sa amin si Mang Igme na umalis na kami at wag nang babalik pa dahil wala pa ring katiyakan ng aming kaligtasan. Muli kaming sumampa sa sasakyan at maingat itong pinatakbo ni Manong Istoy. Ka-Eric, nagpapasalamat kami ng kasama ko sa Puong Lumikha dahil hindi kami nasawi sa kamay ng mga aswang. Malaking tulong para sa amin ang baong kalamansi ni Manong Istoy at ang buntot pagi. Higit sa lahat, nagpapasalamat din kami noon kay Mang Igme dahil sinalba nito ang aming buhay. Sinabi ko na lang noon sa amo ko na hindi ko nakontrata ang mga kopras sa bagong kliyente ko dahil may nauna na sa aking ahente na tumungo doon. Nagsinungaling ako noon para hindi na mabunyag pa ang lihim ng baryong aming napuntahan ng mga panahong yon. Lumipas pa ang ilang buwan ay nagpatuloy pa rin ako sa panliligaw sa anak ni Manong Istoy na si Salome. Kinalaunan sa aking pagpupursige na mapasagot ang dalaga ay sumuko na rin ito at ibinigay na sa akin ng kanyang puso. Tumira kami sa iisang bubong at bumuo ng pamilya. Nagsama kami sa mahabang panahon hanggang sa aming pagtanda. At si Manong Istoy na palagi kong kasama sa biyahe noon ay siyang naging ama ko na rin.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, ka Eric. Naway maibigan ito ng inyong mga listener. Humihingi rin ako ng kaunting dispensa kung hindi maayos ang pagkakasulat ko ng aking istorya. Nahango sa tunay kong karanasan noong aking kabataan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Pederino ng Bicol. Good day, ka Eric. Tawagin niyo na lamang ako sa